tayo ng Ama. Isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po ng Biyernes sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. May kanya-kanya po tayong kwento kung paano nabuo ang ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pero may isang katotohanang common sa ating lahat, na ang debosyon natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ay debosyon ng ating mga puso kay Jesus. Mayroon pong attraction ang ating mga puso pag nakita natin ang simbolo ng kanyang puso. Dinadala po tayo ng ating attraction na ito sa konkretong action. So mula sa attraction, papunta sa action. Kasi ang puso natin at ang puso ni Jesus ay dumanas din ng halos parehong mga karanasan. Nararanasan din nating magmahal. Nararanasan nating umibig. Nais nating lumingap at gusto rin nating lingapin. Sabi nga nung isang pari kanina, kasi halos namang lahat ng humili ay naririnig ko doon sa likod, tayo po ay ginawa para magmahal at para mahalin. Si Father Hans yata yun. So, inihahatid po tayo nito sa pagkalinga sa bawat isa. Yun hong nararamdaman nating attraction, pinaprompt tayo nito o hinihimok na umaksyon para ipadama ang ating nararamdamang pagmamahal. At konkreto po itong mararamdaman
sa pamamagitan ng ating pagkalinga sa bawat isa. Walang iwanan. Ibig sabihin, hindi lamang yung gusto natin kalingain, kundi pati na yung mga halos ayaw nating tingnan. Kasi pag tiningnan natin, mariremind tayo ng ating makakristyanong tungkulin at responsibilidad sa kanila. Ayaw nating tingnan. Kasi baka hindi natin makayanan ang responsibilidad na yun. Mabigat ang krus. Masakit ang tusok sa tagiliran. Lalo na kung ikaw ay buhay pa, tinutusok ng iyong puso ng mga betrayal na iyong nararanasan mula sa iyo mismong mga mahal sa buhay, sa pinakamalalapit sa iyo, sa iyong mga pinagkatiwalaan, pero itinatwa ka sa iba't ibang paraan. Pag ginagawa po natin ito ng malimit, ang ibig kong pong sabihin ng ito ay yung pagdalo natin sa pangangailangan ng ating kapwa. Hindi lamang material. Ang nangangailangan ay hindi lamang yung gusgusin. Maaring yung katabi mo dyan, napakaganda ng bihis, pero napakataas ng pangangailangan. Maaaring isa sa crowd, pero napakalungkot. Ito po kasi ang napakasakit tumusok sa puso. Ang kalungkutan, lalo na po yung kalungkutan na tinatawag natin na alienation. Pag alienated na tayo sa ating kapwa, hindi na nila tayo pinapansin, maging yung mga dati mong kaibigan indifferent na sa'yo, yun ho ang pinakamalupit na pwede nating ipataw sa ating kapwa-tao. Maigi pa yung talagang kinagagalitan ka. Di ba? At least kinakausap ka. Kaysa yung parang hindi ka na nag-e-exist sa Kanya. At ito pong ganitong pakiramdam ay nagpapasadsad sa atin sa mga sulok-sulok ng ating daigdig na kinatatagpuan natin ng comfort o ng safety. Kaya ang iba, ayun na nga, hindi na lumalabas sa kanilang mga lungga. Ibig sabihin, kahit nasa labas, parang tulog. Pag binati mo, biglang maaalim po, ay sorry, nagising ba kita? Parang naaalim-pungatan. Parang naglalakad ng walang patutunguhan. Ito po ang ginagawa sa atin ng loneliness characterized by alienation. Na-alienate tayo sa ating kapwa, na-alienate tayo sa ating sarili, na-alienate tayo sa Diyos. Ang simbolo o ang imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, mga kapatid, ay umaabot sa atin sa ganitong mga kalagayan. Kasi dinanas niya yan. Dinanas niya ang pinakamapait na pwedeng danasin na ma-alienate ka, lalo na ng iyong mga kaibigan. At kaya po siguro masyadong malaganap ang debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ay dahil ang puso po ng Diyos na nagkatawang tao, ang puso ni Jesus. Ibig sabihin, mas makaka-relate po tayo sa Kanya. Dahil siya ay nagkatawang tao kaysa sa puso ng mga anghel. Hindi natin alam kung anong itsura. Hindi natin alam kung ano ang itsura ng mga anghel. Paano tayo makaka-relate? Pero nanaog ang Diyos sa atin. Naglakbay sa ibabaw ng daigdig. Kasabay natin.
dinanas ang ating mga dinaranas. Alam niya ang masaktan sa damdamin. Kaya mas nakaka-relate tayo sa Kanya. Naranasan kasi ng pusong ito ang dinaranas ng puso natin. Nagsasalo tayo sa basic common sense. Ito ho yung common sense talaga. Dahil na rin sa alam natin sa ating sarili na kahit gaano tayo kasalbahe, ang tingin sa atin ng ating kapwa'y salbahe tayo. Alam natin na sa kaibuturan ng ating puso, nananahan ang ating basic goodness. At ang pagnanais na mahalin din pabalik ang Diyos. Nagwawala lang tayo kung minsan. Kasi nga hindi tayo komportable na minamahal. Dahil maaaring ang dinanas natin ay puro suklam, galit, yung mga opposite ng pagmamahal. Kaya pag napansin natin ng isang tao na parang komportable tayo sa kanya, gusto niya tayong maging kaibigan, ang ating tendency o yung ating action tendency ay umagwat. Kasi hindi tayo komportable na may nag-aalala sa atin, nagmamahal, nagke-care, may concern. Ayaw nating pakialaman tayo. Pero alam nyo, minamahal kong mga kapatid, ang pinakamalalim nating common sense, yung something na sineshare natin sa ating kapwa, kapag tayo ay komportable na sa Kanya, sa ating intimate relationships, ito po yung pagsusumikap nating mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Gusto naman talaga nating sumunod. Gusto nating magpakabait. Sinusubukan nga lang nating i-outgrow yung ating woundedness. Kaya ang ating approach, di mang-intimidate. Palaging galit kunyari, para hindi nalapitan. Baka kasi mag-commit pa tayo sa isang pakikipagkaibigan na hindi tayo komportable. Alam niyo mga kapatid, kanina habang binabasa ni Nico yung unang pagbasa at ako'y nakikinig doon, na-realize ko po na yun palang pagmamahal ng Diyos na sinasabi sa unang pagbasa ay napaka-maternal. Ibig sabihin, parang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Pagmamalasakit, pag-aaruga, kinakalong, inaalagaan, ipinadarama ang pagmamahal. Doon naman sa Salmong Tugunan, parang pagmamahal ng isang ama. Proteksyon, pagpo-provide, at saka mga bisig na nakahandang tanggapin ka sa iyong pagbabalik. Sa Ebanghelyo naman, pagmamahal ng isang kaibigan, tunay. Isang kaibigan na nakahandang ialay ang sarili niyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito po ang pinakamalalim nating common sense na mabuhay, na marunong ding magmahal gaya ng isang ama, gaya ng isang ina, gaya ng isang kapatid at kaibigan. Ibig sabihin, sa madaling salita, magmahal na parang pagmamahal ng Diyos. Namamalayan man natin ito sa ating sarili o hindi. Pero naroroon yun sa ating kalooban.
Sa pamamagitan po ng pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa, na ilalapit na rin natin ang iba para magmahal din sa Diyos at sa kapwa. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, patibayin nawa ng presensya ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating kalooban, ang ating resolve o yung ating pagpapasya na magsumikap, magmahal kung paano niya tayo minamahal. Yung pagsumikapan nating i-progress, paunlarin, i-develop yung ating attraction sa kanyang kamahal-mahalang puso papunta sa konkretong mga aksyon ng pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa, lalo na sa pinakamalalapit sa atin. At tulungan nawa tayo ng Espiritong Banal na masustain ito. Hindi lamang ngayon, nakapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at na-realize nating kailangan pala nating gawin ito. Yun pong grasya na sinasabi kanina ng isa pa ring pari, yung paring Dominican, ito po ay tumutulong sa atin na masustinihan yung ating napagdesisyonan. So ibig sabihin, pag nakapagdesisyon na tayo, hindi naman tayo hahayaan ng Diyos na mag-isa. Alam niya na mahirap itong gawin, kaya binibigyan niya tayo ng mga biyayang pantulong para masustain natin ang desisyon natin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kalingain, mahalin, kupkupin niyo po kami.